agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China. Naku, tila lumalala na. Mga kapwa ko Pilipino, ano nang dapat natin gawin? Pag-usapan natin yan, mga ka-issue. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Share! Sino? Nandun? Yung nandyan? Hindi, sarap super pala siya, no? Yan na, nako. Talagang tila lumalala na po itong nangyayari sa West Philippine Sea. Kung mapapanood nyo po ito, talagang mag-iinit po ang inyong ulo. At talagang mapapasabi kayo na bakit ganyan? Bakit kinakawawa ang mga Pilipino? Bakit nangyayari ang ganyang bagay? As a Pilipino, talagang maaawa ka rito sa mga kasundaluhan natin na nariyan. Makikita po sa video na talagang lumalala na po, no? Palala ng palala itong nangyayari diyan sa West Philippine Sea. At malamang, initial reaction pa po ng mga kapwa natin Pilipino, tara na, gera na, at lusubin na ang mga taong yan na nangaapi sa mga kapwa natin Pilipino. Yung iba dyan, sinasabi pa, hindi nagbuwis ng buhay ang mga bayani natin para lamang api-apihin tayo ngayon. Pero naisip rin po ba natin na kaya po ba natin talaga ang China? Na kaya na po ba talaga natin na sugurin sila o gumawa ng paraan na ipagtanggol itong mga naapi dyan sa West Philippine Sea? Handa na ba talaga nating ibuwis ang buhay ng maraming Pilipino para ipaglaban po yan? Lalo na po yung buhay ng mga inosenteng bata na wala pong kamuwang-muwang sa mga nangyayari sa panahong ito. Kaya kung sakaling magkakagulo na talaga, talagang palala na ng palala itong mga nangyayaring ito, na wag naman po sanang mangyari, talagang ang pinakakawawa po rito ay yung mga kababayan nating mahihirap. Di ba po? Sabi nga wala pong nananalo sa giyera, walang nananalo sa digmaan. Lahat po ay talo. Lalo na itong mga mahihirap na Pilipino. Siguro yung mga mayayaman lilipad lang papunta sa ibang bansa okay na.
Doon na lang sila maninirahan dahil marami naman silang pera at kayang-kaya naman po nila na magpanibagong buhay. Eh, paano naman po itong mga mahihirap lamang po na katulad natin? Paano po tayo? Kaya wag po natin idaan sa init ng ulo o pabigla-biglang desisyon. Para po sa akin, siguro mas maganda ang magkaroon na lamang ng diplomasya. 'Di ba sabi nga lahat na idadaan sa mabuting usapan. Tulad na lamang po sa nakaraang administrasyon. 'Di ba po? Malaya pong nakapangingisda ang mga kababayan nating Pilipino diyan sa West Philippine Sea na hindi sila ipinagtatabuyan ng mga Chinese. Hindi po tulad ngayon, iba na ang mga nangyayari. Number one po talagang kawawa ang mga mahihirap nating mga kababayang Pilipino sa mga ganitong sitwasyon. Don't get me wrong po mga ka-issue, hindi po masama na ipaglaban ang ating mga karapatan. Lalo na po kung tayo po yung nasa tama. No po? Pero is it worth it po ba? Maghunos dili po tayo at mag-isip ano po ang dapat at tamang gawin. Mas maganda po sana sa palagay ko kung magkakaroon ng agreement na lang na kung saan ay susundin ito ng magkabilang panig ng Pilipinas at ng China. Sa pamamagitan po nito ay malayang, makapangingisda ang magkabilang panig ng walang takutan, walang harassment, walang sakitan. Ito po ay opinion ko lamang, mga ka-issue. Pwede po kayo mag-agree, pwede rin kayo mag-disagree. Kasi marami na rin pong mga Pilipino ang natatakot at nangangamba sa seguridad at sa kapayapaan sa ating bansa. Dahil sa mga ganitong pangyayari. Tsaka nakakaawa rin po yung mga kasundaluhan natin na nakipaggirian dito sa mga Coast Guard ng China. At meron pa nga pong naputulan pa ng daliri. Nakakaawa po talaga. This is not worth the war. So ito po ay opinion ko lamang. We need peace, not war. Mas masarap pong mabuhay ng may kapayapaan. Pero hindi rin po ibig sabihin no na dahil gusto mo ng kapayapaan, hahayaan mo na lang na apak-apakan ka, kakawawain ka, tatanggalan ka ng mga karapatan. Hindi po yun ganon mga ka-issue. Kaya dapat po ay lagi rin tayong updated. Alam natin kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa. Subaybayan po natin ang mga susunod pang mga pangyayari at kung ano pa yung mga solusyon at hakbang ng administrasyong ito tungkol sa mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga ka-issue, mabuhay po tayong lahat. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.